Welcome sa episode 1 ng Gaijin Cycling Nation bonus episodes. Take note na hindi to season 3 ng GCN ha. Hindi pa buo yung pondo namin, kaya bili lang kayo ng mga merch sa amin para may pera tayo. Maiksing series lang to nung pinadala ko ng boss ko dito sa Japan para sa isang trabaho. Anong trabaho? Basta mamaya malalaman nyo. At dahil nga trabaho to, wala munang bike. Pero mamamasyal tayo sa free time natin, kaya huwag kayong mainip dahil sisiguraduhin kong kasama pa rin kayo dito. Kaya yun, sama-sama na naman tayo. Let's go, Ikimasho! First time kong makapasok ng Terminal 1. Ganito pala itsura, mukhang lobby ng hotel. Sa Terminal 3 kasi ako lagi lumilipad dahil nandun yung mga affordable na mga flights. Nandito yung email ko, yung Yahoo. Yahoo? Oo. Nakakahiya Yahoo, pagod ako. Eto na nga, nakuha ko na yung boarding pass ko. Pagtapos ng immigrations, nasa loob na tayo ng mga gate papasok ng eroplano. So ganito yung itsura ng mga boarding gates dito sa Terminal 1. Sinama ko talaga siya sa episode na to kasi gusto ko maalala na iba yung itsura niya sa ibang terminal ng NAIA. O sabi nga ni Harto, pwede daw mag-Gcash sa China. Globe Gcash. Baka naman. Ayan, may tindahan pa ng burger at sandwich malapit sa boarding gate. Pero sure ako mahal yung benta dyan. Dito pala ako sasakay. Sa Philippine Airlines. Flight number PR428 bound for Narita. Dito yung waiting game natin sa gate number 3. Dito tayo tatanga ng matagal kasi maaga tayong dumating. Ganun naman lagi pag flight sa Pilipinas, diba? Dapat maagang maaga ka. Kasi hindi mo alam kung traffic o maraming pila dun sa check-in. O kaya kung madedenay ka ba sa immigrations. Kung mapapansin nyo nga, madilim pa rin nung time na yan. Ganun ako kaaga. Dito na ako sinikatan ng araw sa boarding gate. So, mga ganun ako katagal na naghintay dito. Maya-maya pa, pinasakay na nila kami. Hi sir, good morning. Morning. Thank you sir, enjoy your flight. Salamat. Morning. Medyo excited na ako kasi ngayon na lang ulit ako sasakay ng PAL. Promise. Huling sakay ko ng PAL, bata pa ako. Kapag umuwi kami sa Bohol ng tatay ko. Matagal na yun, mga 90s pa. Tapos nun, hindi na naulit. Meron na din kasing mga overnight na barko, yung mga super ferry. Talagang trip kita. Sakay na! Kahit nung matanda na ako at may pera na, hindi na ako nakapag-book ng PAL. Ang alam ko kasi noon, mas may affordable ng ibang airlines, kaya doon ako bumibili. But that's life. Airline to. Ngayon lang naulit to dahil nga yung boss ko na yung nag-arrange nung trip na to. Good morning. Morning. Alright, Mr. Salva, welcome. Good morning. Hello, welcome. Meron din silang pakumot dito sa PAL. Naalala ko sa ANA na lang ulit ako nakakita ng kumot na libre sa eroplano. Nung lumipad kaming papuntang Hokkaido. Tapos ayan, meron din silang barf bag para sa mga may hiluhin sa biyahe. Sana wag ko magamit to. At syempre, itong safety manual ng eroplano. Around 7:53 AM, humataw na yung eroplano para makalipad. Ito yung isa sa mga masasayang pakiramdam kapag nasa eroplano ka. At least para sa akin Yung biglang kakadyot yung eroplano, tapos yung feeling na parang may iwan yung tiyan mo kapag lumilipad na. Yung iba ayaw yung feeling na yun Pero na-enjoy ko yung lula na yun kasi alam kong pag na-feel ko yun, aalis na talaga ako papunta sa malayong lugar. Nandito na tayo sa kalangitan. Almost 30,000 feet in the air na tayo. Wala nang signal dito. Pero ito yung matindi. May sariling wifi network yung eroplano ng PAL. Hindi ka makakapag-internet pero meron kang free movies, pwede kang mag-play ng music, may games din.
Pero pinaka na-enjoy ko yung real-time location nyo sa mapa. I-display nito kung saan kayo exactly sa mundo. Nakakatuwa kasi most of the time wala kang idea kung saan na kayo kasi puro langit at ulap lang yung nakikita mo. Pero dahil nga may ganito, alam ko na kung gaano nakalayo yung nalilipad natin. At ngayon ko lang nalaman na umaabot pala ng 800 kilometers per hour yung takbo ng eroplano habang nasa ere. Trinay ko ding manood ng movie para sulit yung PAL experience ko. Nanood ako ng Alien. Siyempre. Kaso habang nanonood ako, biglang namigay na ng pagkain yung flight attendant. Yun yung isa sa hindi ko alam na meron dito sa PAL. Lahat ng tao may FT. Ang menu nila nun ay chicken curry with bread ata or etong Japanese bento box meal. Ito yung pinili ko kasi naisip ko nun bread. Siyempre, dapat dun tayo sa kanin. Ito yung laman ng meal set nila. Merong pinya, may 2 klase ng salad, tapos merong cake na dessert, at yung mismong rice meal. Meron din palang drink na kasama, ikaw yung pipili. Pinili ko nun, apple juice. Ito yung rice meal nila. Parang pork teriyaki ata yan, tapos may gulay, tapos syempre ayan yung kanin. So kinain ko na lang ng mabilis yung pagkain ko niyan. Naiya ako doon sa katabi ko baka akala niya nagmumukbang ako habang kumakain. Naka-on lang kasi yung camera niya. Tapos sa huli, binanatan ko na yung dessert nila. Parang matcha something siya na cake Chiffon cake na may matcha icing. Sarap naman, madungis lang kainin lalo na pag may balbas ka. Tapos nung malapit na kami sa Tokyo, bigla na lang naging makulimlim. Pagbaba pa namin, kita na yung lupa. Doon ko nasabi na magiging maulan ngayon, malamig to. Tapos ayun, bumaba na kami. Doon na natapos yung PAL experience ko. Thank you, goodbye. Hindi ko na alam kung kailan ulit mauulit tong experience na to, pero Philippine Airlines, baka naman. At yun na nga, nakatapak na naman tayo dito sa Narita Airport sa Tokyo. Hindi ko na maalala kung kailan yung huling lapag ko dito Nag-jacket na rin ako niyan kasi nafe-feel ko na yung lamig kahit na nasa loob pa tayo. Ayan na nga yung sign na Welcome to Japan. We're back! Nostalgic sa akin tong lugar na to kasi dito kami unang naglanding noong 2016. Naalala ko nga tong mahabang hallway na to tapos may view ka nung tarmac sa labas. Ayan na nga winelcome pa tayo ng mga Pokemon. Yokoso, Okairi. Dahil wala naman akong check-in luggage, rekta na ako dito sa immigrations. Buti na lang at hindi tayo na-deny ng entry. Kaya nandito na tayo sa arrival area. Bumili na rin pala ako ng ticket papunta dun sa hotel ni boss. Nabig! Meet natin pumunta sa Bay number 17. Rekta na yon sa Tokyo Bay Ariake, Washington Hotel. Naalala ko ng 2016, ganito rin yung weather nung paglapag na. Malamig tapos foggy. Tapos medyo maulan. Nakaka-miss. Sana maulit yun. Kinakain nyo? Mami. Mami? Hintayin natin yung bus, 250 pa raw darating. Mahal ng pamasahe, 3,100 agad. Ito lang dala ko. Wala nang iba. 3 araw lang naman ako dito Tapos ito yung pila ng limousine bus. Ito na ata yung pinakamurang way para makapunta ka ng Tokyo galing Narita Airport. Ito yung bus na sasakyan natin, on time siya. 250 sabi sa ticket, di ba? Mga 250 yung punto din siyang dumating. At magsi-seatbelt tayo syempre para fast tayong makarating sa paroroonan natin. Dito tayo pupunta sa Odaiba. Yung Odaiba, parang nireclaim daw yata na area yan sa may Tokyo Bay.
Nagkaroon ng parang central business district doon. At doon mo rin makikita yung Gundam na malaki. Evangelion? Evangelion. Malamala mga 1 oras daw yung biyahe papunta doon, sabi sa Google Maps. Dito na ako. Saan ako pupunta? At yan na, nandito na tayo sa Ariake. Masasabi ko na nandito na nga talaga tayo ulit sa Tokyo. So dito kami mag-i-stay sa Tokyo Bay Ariake Washington Hotel. Yan na naman yung familiar smell ng Japan. Amoy kahoy. Uy, may Lawson. Bili tayong onigiri. Akala ko ba spring na at may cherry blossoms na? Bakit parang lanta-lanta pa rin yung mga halaman dito? Ito cherry blossom to eh. Dito masarap kumain sa Saizeria Family Restaurant. Ang dami kasi nilang menu eh, kaya hirap na hirap yun. Gino. Tokyo Big Sight. Alam ko dyan nagkakaroon ng mga convention, mga anime convention. Kaya nakakita na ako ng cherry blossom. Lapitan natin. Ito yung mga maagang nag-mature na cherry blossom. Alam ko spring season ng time na to, so medyo nag-expect ako ng cherry blossoms. Pero ito lang yung nadatnan natin. O diba? Tagal din. Bili muna tayong onigiri dito sa Daily Yamazaki. At hindi natin masasabing Gaijin Cycling Nation episode 2 kung hindi tayo makakatikim ng onigiri. Tagal-tagal ko nang kumakain ito. Ngayon ko lang nalaman. May instructions pala. Wow. Maya-maya pa dumating na yung boss natin dito sa Tokyo. Siya bahala sa atin dito as long as tutulungan natin siya sa kanyang request. Dito na yung natin. Confident. Formal na formal siya ngayon eh. Salaryman. Very formal ah. Formal na formal siya. Go! 私は田中さんです。さんはつけないけど。 Seiichi Tanaka. Hajimemashite. So dito tayo mag-check-in with Tanaka. Hanggang anong oras yung event niya? Anong oras na ba? 15 minutes na lang. Pwede ka na mag-out? Hawak natin yung oras. Sorry maging ganyan. Hawak ko ang oras ko. Ha? Yun o. Marumi. Yun o. Crooks. Matindi to ah. Gago, tang na yung break nito. So okay, ganito. Babalutin natin to isa-isa. Itong bubble wrap para hindi sila magasgas na magbunggo-bungguan. Oh. May laman yan? Ay, may spring. Parang... Uy! Kasi technically, pwede mo namang gawin. Punuin mo na to ng chichiryan. Oo nga. Punuin natin ng chichiryan. Lagyan mo ng umaybo. Namamalimos na ako para makabili ng umaybo. Para mas maintindihan nyo yung dahilan ng pagpunta ko dito, bumili kasi si Tanaka ng mga batalya ng bike. For PSG purposes pansariling gamit. Hindi niya ibebenta to, kaya hindi nyo iniisip nyo. Kailangan lang niya ng tulong mag-uwi ng mga to. As in parang kargador. At masaya daw magsama ng taong kagaya ko sa business trip na to, kaya sinama niya ako. And since nandito na rin tayo, itutour daw niya tayo sa mga lugar na mahirap ma-access kung hindi ka nagsasalita ng Hapon. Kaya ng mga inuman na tanging mga lokal lang ang nakakaalam. Kailangan maliwanag. Kaya ayun yung trabaho ko dito sa Tokyo para kay Tanaka. Tulungan siyang mag-uwi ng mga sinaping niya na bisikleta. Sige, tulungan kita. Sige. Right. Ngayon na ba? Bibihis mo na ako. Sige. Alaga. Yan nangyayari pag umulan. Eventually, kalbo na yun. Sorry.
Kalbo daw oh. Sorry. Sorry na. Pero bawal natin tumulog dito ba? Saan tayo? Ang pangalan ng linya na to? Sasakay kami ng unmanned train. Hiningal ako. Hindi nga nagbabike, hinihingal pa rin ako. Ikaw, may ticket ka. Card ako. Recto Station. Ang susunod na istasyon ay Recto Station. Parang ganito yung tsura nung Masinag Antipolo Station. Dito na kami sa Masinag Antipolo Station. Nakakit kami ng buso-buso. Oh, may kalaban tayo. First time kong sumakay dito sa unmanned train na Eureka Line. Wala raw train driver sa bagon na to. Mga computer lang daw ang nagpapagana. Ganon siya ka-high-tech. Simase. いらっしゃいませ。 Mo ako dadali. Punta tayong Osaka. Tayong Shinkansen. Kaingit si Marlon yan. Ito mo yung building na yan. Oh. Yan yung building ng Department of Agriculture nila. Ito maganda pa sa ito yung release ng Shinkansen. Oh! Oh, yun na yun. Ito? Yan pa dumaan yung Shinkansen. Alog na. Eh di ang lakas ng hangin dito. Yun o. Ba't alam mo dito? Yun oh. Oh, yun yan. Mabagal na lang siya. Bagal na. Ang mabilis yung galing sa kabila. Kasi pa-preno na yan. Ito. Pa-preno yung Tokyo Station eh. Ito raw yung main office nung Kotobukiya, yung gumagawa ng mga laruan. So dito ini-sculpt yung mga laruan bago gawa ng molde na ima-mass produce sa ibang bansa. Uy, Tayo. ganda dito ah. Diba? Saan tayo? Dito. Ito. Oh, walang tao. Sige, pasok. Nandito kami ngayon sa isang izakaya na hindi ko alam kung saan at kung ano ang pangalan. Basta suki daw si Tanaka dito nung dito pa siya nakatira sa Japan. Kaya po, mosquito, nakakatamad ba sa akin? Kampay. Welcome back. 笑いの速度速い笑いが本当に Legit yan. Pero tignan mo. Sarap. Yung katabi natin basically yan yung Marites of Japan. Huwag na naririnig ko yung pinag-uusapan yung katrabaho. Naintindihan mo? Oo, hindi, siyempre walang banggita ng pangalan ko sino. Pero katrabaho nila. The night is young, gagusin mo na yun. Ang bigat dahil. Bang! Sarap ng bula. Sukune. Sukune. Kasi wala. Bibili ka na lang ng litid, no? Para siya kumakain ka ng rubber band. Pero malasang rubber band. Yun. Hindi, favorite ko yung leche. Diba? Ano mo yung tuhod ng manok? Ano to? Ito yung oyster? Ito yung in-season na big oyster. Ano sausawan niya? Wala. Rekta na to, rekta. Fresh. Oyster. Masarap nung ano na yung totong nung Itong noon sa dulo. Para siyang may lasang atay na lasang dagat. Yun. Nadalo Parang mo. lasang dugo. Dating lang ng dating. May umusok pa. Bang! Joke lang, mainit. Cold tofu siya. Ganyan daw siya kainin. Baka bumuhos ah. Ganyan lang. Konti lang. Drizzle lang. Kaya mong mas. Yan, diba si Coffee?
Yeah. Tatanghaliin tayo bukas Pag-impake pa ba tayo ito mamaya? Sundot pa, sundot. Para siyang may shot, tapos may beer, tapos may pampalamig. Yun, if you know, you know yun. Gago yung pot lang yung nakikita. Yun! Yun! Ako mo? Oo. Tangin ang alak yan. May puwit ni Budol ba? Hindi sinashot namin. Oh, last shot. Payong baka malimutan ko pa. Ito sa'yo mga... Pagkatapos naming mag-inom at mamulutan ng sky is the limit, on to the next phase na daw kami. Maglalakad-lakad para matunawan, para makakain sa susunod na food tripan. Tangin na nalala. Gagong bilib ako dyan. Tangin na gag, sa dami ng pumupunta dyan, naalala niya kami. Baka nakilala niya dahil iilan lang yung foreigner na nakakapasok. Baka, Ginaw! At tayo dun. di mo ba nabalitaan to? Ano to? Ito yung hotel na nag-fire ng 250 robots gag. Ha? Ano? Tignan mo kasi yung tao sa front end. Diyan ako mag-check-in. Pwede ba pumasok dito? Pwede, kausapin mo. Si Mase... いらっしゃいませ。連絡船へようこそ。タッチパネルに Gago, 言語を robots 選 yan. 択してください。 Welcome to the hotel. Well, gago, di ba? Nakakatakot. Uncanny Valley. Hirap huminga. Parang naglalakad ka na. Nihingal ka na. Yun yung na-realize ko kahapon. Hindi rin joke mag-bike dito sa malamig. Oo. Kutsa ka alam mo agad, kung buhay legs mo malamig Tangin na gagi. Hingal ka rin. Ayan, nakakita na ako ng mga lasing. Yung mga building dito sa Tokyo mababa lang no? Pero inaabot na ng ulap. Ba't lahat papunta dito? Inuman. Lahat ng tao na magiinom? Gusto mo makapasok sa typical na inuman na alley. Ano yun? Ah, This alley. parang umuwede. Usually dito yung parang pag mga 1 AM dito yung nasasaksak. Sa labas ka dito, no? Yan. Sa alley mo. Paglabas mo, sumusuka ka na. Wala na. Paano sila nakapag-inom dito? Ang lamig-lamig. Oo, plastic cover lang. Ganyan yung mga typical inuman pag winter. May plastic mo. Kahit nag-i-yellow, kaya nila. Siyempre, sanay sila dyan. Dito kami next na babanat sa isang affordable na ramen shop sa Shimbashi. Anong gusto mo? Mag-order mo na tayo. Normal ka lang? Oo. Yung style dyan, kung gusto mo ng pampatanggal ng Nangamat. ito, na yung Benicio. Ano yan? Ginger. Pickle ginger. Libre refill ng noodles up to 1 time. Wow. So, ito yung katumbas ng mga lugaw goto na pag-amat ka. You're learning. Ni-immerse na ito si Mikey sa tunay na Japan. Tunay ng Japan. Welcome to Hendon Hotel. Lahat na na-experience nyo, pege. Sabaw ka. Sarap. Tawag dito, shime. No? Ito yung shime. Shime? Shime, ibig sabihin ito yung panako. I'm so sorry. Gozaimasu. Typical night. All night pattern. Typical salaryman night. Tapos bukas. Grind ulit. Oh,
Thank you for riding the Uniqlo. This train is bound for Toyosu. この先揺れますのでご注意ください。 Mag-i-empake pa tayo ng ano, no? Mga kontrabando. Hindi pa tayo pwede malasing. Kuha ka nga isang ganyan. Sa long, dami-dami dyan eh. May CCTV pala. Ay, kalalagin tayo. Ito na, di ba? Uwi na kami. Tapos namin kumain at malasing. Kailangan na namin mag-empake ng mga bike at gawin yung totoong pinunta ko dito. Pagkarating namin ng hotel, dito pa lang mag-uumpisa ang isang parte ng trabaho ko, ang mag-empake ng mga bike frame. Kakasa. At dyan nagtatapos ang first episode ng Gaijin Cycling Nation bonus episodes. Para sa mga bago sa channel na to, kung gusto nyo yung content namin ay mag-subscribe kayo dahil meron kaming new episodes every Monday 7pm. Click nyo na din yung notification bell para matimbrehan kayo kapag may bago kaming upload. Paki-like and share na din tong video na to para dumami pa tayong nakakanood. At sali din kayo sa Facebook group naming Team Monday. Doon kami nag-a-announce ng kung ano-anong mga balita gaya ng merch na binebenta namin. Kaya sa next episode, kita-kita ulit tayo. Let's go! Ikimasho! Yung McDo nila dito, puro mga nagtatrabaho. Ayun o, puro mga nagpo-office. Parang Starbucks yung McDo nila dito. Eto na, tama nga si Tanaka-san. May cherry blossoms nga, pero nag-iisa lang siya.